Malapit na po akong makagraduate ng college. Baka papayagan na ako ng magulang ko na magkaroon ng boyfriend. Magandang araw po sa ating lahat, ating bigyan ng buhay at kasagutan ang mensahe ng ating sinder na si Ma'am Rinalyn from Ilocos Sur. Narito ang mensahe niya. Hi Kuya, magandang gabi po. I'm Rinalyn, 22 years old from Ilocos Sur. Pwede po ba kayong makapagbigay ng advice patungkol kung paano ang tamang pagpili ng lalaki sa panahon natin ngayon? Hindi pa po ako nagkaroon ng boyfriend kuya since birth dahil sinunod ko po ang kagustuhan ng aking parents na payagan na lang akong mag-boyfriend kapag nakapagtapos na ako ng pag-aral. Graduating na kasi ako kuya this year. Baka papayagan na nila ako. Mayroon kasi akong crush sa school namin na naghihintay din po talaga sa akin. At matagal na rin siyang nanligaw sa akin. Pero ang sabi ko sa kanya noon, kung mahintay mo ako hanggang pag-graduate natin, baka magkakaroon tayo ng chance. At yun nga po, malapit na po ako magtapos sa pag-aaral. Gusto ko po sanang habang tinatrabaho ko ang aking mga pangarap, may makakausap man lang akong partner o sabihin na nating boyfriend. Sana kuya mabigyan mo ng oras ang mensahe ko po. Gusto ko po sanang mag-send ng star sa iyo kuya, kaya lang hindi pa pala pwede. Nag-subscribes na rin ako kuya sa YouTube nyo po at salamat in advance kuya. Okay? Ma'am Rinalyn ng Ilocos Sur, maraming salamat sa tiwala at shoutout na rin po sa lahat ng mga taga Ilocos. Mag-ingat po kayo palagi. Diretso na tayo sa tanong mo ma'am kung ano ba ang tamang pagpili ng isang lalaki na maging boyfriend o maging asawa sa panahon natin ngayon. Siyempre number one dito ma'am, dapat may trabaho po yung isang lalaki. Nasabi ko na ito noon dahil may ganitong tanong na rin ang nagawa natin ng video. Ang kaibahan lang sa ngayon ma'am, ito yung sayo is no boyfriend since birth. So yung sa dati namang sinder dumaan na siya niluloko siya ng partner niya. So, balik tayo sa topic. Kaya ko sinabi na una, ang mahanap mo dapat na magiging partner mo ay may trabaho na po siya. Basic po ito ma'am dahil sa relasyon, kahit mag-boyfriend o mag-girlfriend pa lang kayo, mahalaga na meron kayong pagkuhanan ng budget. Pangalawa po, dapat makilala mong mabuti ang pamilya ng lalaking ito. Sabihin na natin, dapat malaman mo ang background ng pamilya niya. Dahil naniniwala ako na may malaking epekto ang background ng pamilya niya sa pagkatao niya. Halimbawa, yung magulang niya lasinggero, nananakit ang babae o di kaya'y sugarol. Posible din kasi na magiging ganito din ang ugali ng lalaking ito. Hindi ko sinasabing lahat, pero tulad ng sabi ko, may malaking posibilidad ito. Halimbawa na lang dyan, hindi ko sinasabi na masama ang may bisyong sabong. Pero kung mapapansin mo, yung tatay niya na sabongero, may chance na maimpluwensyahan din yung anak na magiging sabongero din. Ganyan lang po kasimple. Pero ulitin ko, hindi naman masama sila ha. Pero ang pinag-usapan natin dito ay pag-uugali o gawain ng isang tao na related dito sa tanong mo. Pangatlo, pag-uugali. Dapat ito nga ang pinakauna pero nagbago na ang panahon natin ngayon kaya nilagay ko na lang ito sa pangatlo. Kasi para sa akin, number one talaga yung may income na ang magiging boyfriend mo. Kasi alam naman nating lahat na kapag pumasok ka na sa ganitong buhay, pagbo-boyfriend, kapag nagkainitan na at hindi na mapipigilan ang sarili, bagsak talaga sa pagiging mag-asawa yan, okay? So, bakit mahalaga ang pag-uugali? Dahil marami ang naghihiwalay na mag-asawa dahil sa pag-uugali ng partner nila. Hindi nila napansin nung hindi pa sila nagsama. Halimbawa na lang, bungangira pala ang babae at yung lalaki naman may lahing boksingero na sa tuwing mag-aaway kayo, makikipag-boxing palagi. Ang resulta, kinabukasan, naglalakihang pasa ang inabot ng babae. Ang masama dito, nadadala lang sa suri at pag nag-aaway ulit, magkapasa na naman ulit. At yan na yan, iilan lang ang nagbabago sa may ganyang pag-uugali ng isang lalaki. Kaya pag hindi na kaya, ayun na, maghiwalayan na. Ang ibig ko sabihin kung ano ang ugali ng partner mo, yun na yun, hindi na nagbabago yun. Kaya mahalaga yan. Pang-apat, kasama ito sa pag-uugali ng tao. Hiniwalay ko lang para mas malinaw. Dapat ang magiging boyfriend mo o maging asawa mo ay hindi madamot. Sabihin mo sa akin, uy, kasama pa pala yan. Ang Pilipino, likas naman pagbigay. Oo, tama ka, pero hindi lahat. Dahil ang dami kong kaibigang lalaki na may ganitong pag-uugali. Paano na lang kung sayo lang umasa ang magulang mo hanggang pagtanda nila? Kawawa naman sila. Kung yung naging mister mo ay nailihi pa sa boksingero, palaging nakatiklop yung kamao. Nang ibig sabihin, ubod ng kadamutan. Lahat na lang kinikwinta pati pagdating sa pagkain. At sa sobrang kadamutan, pati budget nyo sa bahay, siya ang may hawak nito.
Baka alis na lang ang magulang mo sa inyong pamamahay, piliin na lang nila na magutom kaysa makarinig ng sakit na salita bunga ng kadamutan ng nagiging partner mo. Oo, sabihin na natin, ang pagdadamot ay hindi masama, lalo na kung may pinaghandaan ka sa hinaharap. Malamang isang plano ito na kailangan ng budget. Kaya sinasabi niya na tiis-tiis lang muna. Pero kung ugali na niya ang pagiging madamot na pati ulam na papanis na sa kakatago, abay, ibang usapan na ito. Masasabi kong nagkamali ka talaga sa pagpili ng partner mo. Ang panglima, alamin mo kung ano ang plano niya sa buhay, ano ang bisyon niya o layunin niya sa buhay. Huwag kayong magkamali na makalimutan itong panglima kasi nakasalalay dito ang inyong kinabukasan. Kailangan maliban sa sarili mong plano, dapat ang lalaking magiging partner mo ay may malinaw na plano at direksyon sa buhay. Kasi kung wala itong plano, promise, mahihirapan talaga kayong maging successful sa buhay. Bakit ko ba nasabi? Ang taong walang pangarap sa buhay o walang malinaw na plano, pumapayag lang ito sa kung ano ang meron sa inyo. Kumbaga, hindi na ito susubok para sa mga bagay na mas ikagagaan pa sana ng buhay nyo bilang isang mag-asawa. Halimbawa, kung may trabaho nga siya, sumasahod ng minimum, okay na sa kanya yon. Doon na iikot ang buhay niya. Ngayon, mapapabilang na siya sa mga taong tinatawag nila na kakatoka o kumikita lang para pang-survive sa kinabukasan o may makain lang para sa bukas. Linawin ko lang, hindi naman mali ito dahil napakaraming tao naman ang kontento lang sa ikot ng buhay nila sa araw-araw. Ang ibig ko lang sabihin, kapag ang napili mong maging partner ay may malaking pangarap sa buhay, ang salitang pangarap ay itinuturing ko itong isang gasolina sa isang taong hindi napapagod sa pagharap ng kanilang buhay sa araw-araw. Parehong hindi masama, pero may malaking advantage ito kumpara sa taong walang plano o walang direksyon sa kanilang buhay. Alam mo ma'am, napakaraming basihan pa ang pagpili ng isang lalaki. Kaya lang baka hindi na tayo matapos nito. Ang siguraduhin mo lang na lahat ng sinabi ko, sana meron siyang positive na katangian na related nito. At patungkol sa Star Ma'am, wala pa po tayo niyan. Huwag niyo pong isipin yung mga bagay na yan dahil libre po itong payo natin. Sapat na sa akin ang may tiwala kayo at masaya ako na sagutin ang mga tanong nyo na kahit sa ganitong bagay lang, nakakatulong ako. Maraming salamat ma'am at paalam.